Kung bago ka pa lang sa ating channel ay nais ko sanang pindutin ang subscribe at like para sa bagong episode. Pagpapatuloy dito ay labis na nag-alala ang commander sa kanilang pinuno. Habang nanunood ito ng labanang sumabog pati ang spaceship ni Elena, na may narinig siya kung anong ingay, na makikita natin na nakateleport na ito at palingan na ang commander. Labis ito na pinsala sa nangyayari labanan kanina. Na nag-alala sa kanya ang commander ko, okay ba ito? Sagot niya okay naman siya. Buti na lang nakateleport ako ng 0.1 pero kung late ako baka malaki ang nakuha kong pinsala. Na makikita natin na sobrang lakas ng pagsabog sa labanang nangyari. Sa malaking bato ay may kung anong nagsasalita. Na ang nagsalita pala ay walang iba ang captain at sabi kahit na sa nakaraan ay nagkaroon nato ng ganto dahil sa galit kaya dapat nagpigil ka. Ang pagpigil ay hindi isang opsyon. Lumapit ito at nag-alala, sabi may masakit ba sayo? Nakaharap ako sa isang kapangyarihang mas malakas kaysa sa inaasahan habang nakatingin ito sa taas. Napatingin din ang captain sa tinitignan ng ating bida. Ay walang iba na si Elena na walang malay matapos makipaglaban sa ating bida na nagkasira-sira ang mga kagamitan nito sa labanan. Tugon patay na ba siya? Hindi pa siya patay. Na may isang misteryosong tao na nakasuot ng malaking kasuotan na iniligtas si Elena dito. Ayun pala ang kanyang ina ang nagligtas. Sa mga mukha nito ay labis na nagulat sa nangyari sa kanyang anak na walang emosyon. Makikita natin ang dinaanan nitong pataas. Kaya labis na nagulat ang captain dahil ito ang West Heaven Sword Matron pati ang Greenwood Leader dahil ang kanyang ina pala ito na pati rin ang dalawa na nanunood sa kaganapan nila. Pagkatapos ay unti-unti umaakyat ang mahina sa naglalakihang spaceship, na ang ating bida ay naghanda sa mangyayari labanan. Pagkatapos sa loob ng spaceship, ay makikita natin si Elena na walang malay na nasa loob ng aquarium. Habang ang kanyang ina ay nasa labas na tiningnan siya. Labis ito napaisip dahil sa nangyari kanina dahil nakaharap ito ng malakas na kalaban. Sa likuran nito ay lumuhod ang Greenwood Leader. Pati rin ang dalawa na kinakabahan sa mangyayari. Sabi hindi ko alam na rating ka dito ina at parusahan mo ko sa aking ginawa at hindi mag-alalay sa inyong anak. Hindi ito ang iyong lugar para manggialam. Naga-acting ka pa na wala ka dito na nagtaka ang Greenwood Leader. Nagpakita ito ng paggalang sa ating bida at sabi tawagin mo na lang akong West Heaven Sword Matron. Kaya labis na nagulat ang Greenwood Leader dahil ang ina niya ay nagpakita ng paggalang pati rin ang captain na ito ay nagulat sa nakikita niya. Nilabag ko ang dueling code ng martial arts sa pamamagitan ng walang pakundangan na pakikialam at kung gusto mo, puputulan ko ang aking braso bilang paghingi ng tawad hindi ko na kailangan iyan. Anak mo bayang nasa loob ng aquarium. Lumapit at binulungan siya pwede ba makipag-usap ka ng maayos dahil siya ang West Heaven Sword Matron. Tumugon oo anak ko yang nasa aquarium. Na makikita natin na madaming pala aquarium dito. Sabi pa niya ulit nagmamakaawa ako sayo dahil isa siyang babae na isa sa 5 immortals. Na hindi nangga na tuloy ang sinabi nito at nagulat ito sa nakikita niya sa harapan. Kaya sa harapan nila ay lumuhod ang West Heaven Sword Matron para maghingi ng tawad sa kasalanan niya. Pagkatapos sa labas ng spaceship ay, makikita natin na nag-uusap ang dalawa patungkol sa Mount Hua, na ang ating bida ay tahimik at walang kibo habang nakikinig ito.
Gayunpaman ang martial arts na ipinakita ng kagalang-galang na master ngayon ay tila ang ginamit na teknik ay ang Demon Heart Sura Sword Techniques kung may kaugnayan ba sa Heavenly Demon Sect. Hindi ko alam sa nakaraan pero nakabuo ako ng kaugnayan dito pero ang dati ay nakalipas na. Kaya habang nag-uusap sila ay naghihintay naman sa ibaba. Ang dalawa. Loob nito ay napaisip talaga ang Greenwood leader kung meron ba ang kanyang ina na kaugnayan dito. Kaya napaisip siya sa ating bida tunay na siya ay isang pambihirang tao. Parihas ang chi at internal energy na hindi niya ito maramdaman sa katawan niya. Natuto ba siya sa peak period dati ng martial arts? Ang mukha ng ating bida ay di baba sa 20 years old. Maaari ba akong humingi ng isang bagay mula sa kagalang-galang na master? Nagmumungkahi ka ba ng seryosong away na nagulat ang West Heaven sa sinabi sa kanya? Kahit na magalang ka sa mga salitang sinasabi mo ay may intensyong patayin at tulad ng isang espada na hinahasa laban sa Patulis Tallus. Kahit kailan ay hindi ako tumatanggi ng hamon pero alam mo na kung naglalaban tayo ay isa sa atin ay mamatay. Kaya nagpalabas ito ng malakas na aura sa ating bida at sabi hindi ko gusto yang mga sinasabi mo. Nasa ibaba nito ay labis na nagulat ang captain kung ano ba do ito nakikita niya. Pero meron bang dahilan para makipaglaban sa isa't isa? Nasa mata nito ay nagulat ang West Heaven sa sinabi sa kanya. Gawin natin ito sa hinaharap kung may dahilan at gusto pa niya lumibot sa mundo at makita ito habang kalmado lang sa ipinapakita ng aura ng West Heaven. Nagulat at tama naman daw ang ating bida. Kaya unti-unti na niya tinatanggal ang aura nito. Pagkatapos ng pag-uusap nila ay nakaalis na ang ating bida sakay ng spaceship ng captain. Habang nakatiningnan nito ang paalis na spaceship nila ay ito ba ang kahilingan ng mula sa Heavenly Demon Sect at kailangan na ba ko na ito patayin? Tuldok. Oo aking ina dahil kung hindi natin ito papatayin baka mas lumalala pa sa sunod. Di ko na naintindihan ang nangyayari. Yung tao na iyon ay parang siyang Supreme Martial Arts ng Heavenly Demon Sect at pero bakit Heavenly Demon Sect ay gusto siya patayin pati na rin kung bakit pumunta ang lahat ng armado ng Greenwood nang walang dahilan. Sabi may kamakailang impormasyon na ang platoon ng pulang lobo ng langit na demonyo ay nilipol ng hindi kilalang nilalang baka may katulad ito sa dati Supreme Martial Arts. Kaya di na kailangan mag-isip pa rito habang palakad ito sa kanya. Kahit anuman ang sitwasyon ay ang iyong imagination ay hindi totoo kaya napamulat ito sa narinig niya mula sa ina. Subaybayan lamang ng maigi ang kanilang galaw at iulat sakin na magagawa mo man lang iyon ng tama habang katabi niya ito. Tumugon kami mula sa Greenwood ay ipinagmamalaki ang aming sarili bilang ang pinakamahusay sa mundo sa pagsubaybay at pati na rin ang kanyang alalay. Napatingin ito dahil kung tama ba ang inutusan ni Yawara rito. Natahimik ito at walang kibo sa nangyayari. Sabi magtitiwala ako sa iyo ngunit subaybayan lamang sila ng hindi nakikialam. Na hindi ko gusto masaktan ang aking anak. Na tinawag niya ito para sa katanungan niya. Habang paalis ito ay sinabi siya nga pala. Ano nga ang pangalan mo? Pakiulit na tahimik ito nakikinig. Pagkatapos sa loob ng spaceship ay makikita natin ang dalawa na nagulat sa harapan nila. Ay ang captain na naging onggoy sa galit sa ating bida. Pasigaw niya sinabi anong ginawa mo doon para masangkot ka Greenwood o ang 8 paa na mandirigmang multo na si Elena at nagmamalaki ka pa sa harapan ng West Heaven Sword Matron. Gusto mo ba baliktarin ang mundo ano ba ang iyong ginagawa?
Kaya naghingi ito ng tawad sa kanila dahil nadamay pa sila sakin pero sa totoo lang hindi ko alam kung bakit. Pagkatapos ko maglakbay ay bumalik ako sa Mount Hua dun sa bahay ko at lahat ay iba. Sila ay iisang bayan ngunit lahat ay nagsisikap na patayin ako habang magnahuhulog na tira pagkain. Kaya pumasok ako dito sa loob dahil wala na ako matakbuhan pa na ang ating bida ay sobra-sobra na naman sa kinakain niya parang sa isang techniques pa lamang ay ganyan na ang pagkain haha. Wala akong clue dyan sa mga pinagsasabi mo Sanjay, naintindihan mo ba? Tumugon, wala akong naintindihan dahil mahina ako. Hindi nangga ito makapagsalita dahil sa mga tira pagkain na ating bida. Na may kung anong tao ang malakas na naghampas sa lamesa na sabi ano-ano daw ang sinasabi mo ang Mount Hua ba na nagulat nga ang dalaga. Na ang ibig mong sabihin ay ang Mount Hua Planet ang aking tahanan din na nasusuka na ito sa sinasabi sa kanya ng fans niya. Ano ang nangyari sa Mount Hua? Sabihin mo sakin ng totoo. Habang nakikinig ang bata sa likuran at napasabi ang tao talaga ay may pagka-abnormal pa sa halimaw ha. Pagkatapos ay babalik naman tayo kanina na may tumalsik na tubig. Na ang lumabas pala nito ay ang si Elena na nasa harapan nito ay ang kanyang ina. Na ang kanyang ina ay nag-alala sa kanya. Sabihin mo sakin ang nangyari sa Mount Hua na nahihirapan ang si Elena dito. Bigla na lang napatingin ito sa kanyang ina. Pagkatapos ay sa Wild Crane Inn sa loob nito ay makikita natin ang matabang nanunood sa labanang naganap ng ating bida. Kahanga-hanga ang mga ipinapakita nito sa max out energy ng kalaban ay madali lang nito nakakaiwas. At nakagamit pa ito ng isang techniques na kayang magpakawala ng malakas na tira. Pati ang dalawa niyang tagabantay ay namamangha na din sa pinapanood nila. Napaisip siya sa pinag-usapan nila ng captain na ilan ba ang lahat ng koleksyon ng 2,000 years old martial arts, ito ba ay may halaga? Kung ito ay original at S-rank pa. Kaya totoo nga ang mga sinabi sa kanya ng tao na yun habang napamulat ito at napamangha sa napapanood niya. Abangan sa susunod na kabanata na dito ay labis na nagulat ang District 32 Commander na si Jong Ritak sa napapanood niyang laban at dito ay pumunta ang West Heaven Sword Matron patungkol sa ating bida.